Yo, what's up sa inyong lahat mga Panoy? Welcome back sa ating channel. So meron po tayong gagawin ngayon sa araw na ito. Bale isang Sony 55 inches no Android TV. Yung naging problema is very common to sa mga Sony brand, no? Meron siyang backlight pero wala po siyang picture. So yun yung gagawa natin ng paraan at sana magawa natin to. So let's go! So ito po yung unit natin, no? Ayan, bali binuksan na po natin to para hindi na tayo matagalan. And ito po yung kanyang loob. Tapos, yung kanyang model pala, pa-plus ko na lang dyan sa may screen natin, no? So, ito yung kanyang model. Ayan. And then, ito yung po yung kanyang power supply board. Tapos, yung magiging supply na rin para sa backlight natin ito. Ayan. Tapos, ito yung kanyang main board. Main board niya. Tapos, ito yung LVDS cable na papasok pupuntang T-con board natin. So, ito yung T-con board natin sa may ilalim na nakaberan po ng metal frame na to. Tapos ito naman yung kanyang wifi module, connection niya galing sa my main board natin, ito. At saka dalawang speaker, then button, tatlong button po yan. And yung top board dito sa may ng baba, top board niya to. May metal frame din nakaharang. So yung problema niya, ito yung kanyang problema. Gagana naman yung unit natin. Okay yung kanyang power supply sa backlight. Okay rin yung kanyang main board. Ang problema lang, ito yan. Kita nyo, bumukas yung backlight. Yan, no? Kita nyo dito, nagdidim na po yung panel natin. No? Ayan, meron po siyang backlight, pero wala po siyang picture. So, very common to na problema sa mga, hindi lang sa Sony, no? Kundi sa mga ibang branded na mga LED TV at saka smart Android. Yun. So, dito tayo mapopokus kasi kadalasang problema niyan is panel panel issue po to. So hindi po tayo wala tayong gagalawin sa may primary, sa may power supply. Wala tayong gagalawin sa may main board. Dito na lang tayo mag-focus sa may T-con at saka top board at saka panel. So yun lang, buksan ko lang muna to kasi ito yung nakaharang para may access tayo dun sa may top board na T-con natin at saka top board. So ito, bali na tingnan nyo. Tanggalan po natin yung frame. Ayan. So ito na to. May access tayo sa may T-con natin, no. So sa mga ganitong T-con kasi ano to mas basilan to kasi meron tong switching or feedback na kinakailangan na dinidetect or inihintay galing sa may left side ng panel at right side ng panel bago mag-usulit yung ating DC-DC at papalabas yung mga supply. Kasi makikita natin dito kapag T-con na may BN, it's BN pala, it's BN. Ayan o, it's BN. Ito, on natin yung kita nyo ba yan? May HBN, 12 volts yan. Iba yung HBN, iba yung BN. Kasi ito yung BN ito, galing sa may fuse. Ito, BN yan. Yan yung tinatawag na volts 12. BN nga, galing sa may main board. Tapos yung HBE naman, switching po yan galing sa may switch IC na to. Na meron tong feedback at kick din galing sa may level shifter natin. Kung papaanda rin o papapalabasin na ba yung kanyang eto, yung kanyang HBE na magsusupply sa may level shifter natin. So tama ba yun? Hirapan ako So meron tong feedback na kinakailangan para mapalabas yung BN tsaka mapagpalabas ng supply yung ating level shifter. Ayan. So, unang gagawin natin, kahit natanggalin mo yung kabilang side, na hindi pa rin mapapalabas natin yung mga supply. Yung BN na natin yung meron, yung HBN wala yan at wala yung the rest na supply, wala po yan. Kahit tatanggalin natin tong isa, tatanggalin natin tong dalawang T-con na to papuntang panel, hindi po siya mapapalabas kasi nga meron siyang feedback na kinakailangan bago mag-oscillate yung buong T-con natin. So gagawin natin ito, saksak muna natin para masiguro no, saksak natin, then voltage checking tayo. Ayan. Wait, so naka DC tayo. Ayan. So tutok natin dito sa may BN natin, ayun o, BN 12 volts yan. Yung HBN, ito yung HBN sa may ilalim. Ayan o. Ito yung HBN. Tutok natin dyan.
So yun o. Makapansin nyo, wala po siyang HBN. Kapag walang HBN, wala din yung mga ibang supply tulad ng BGH, BGL, B1 or B-off. Kasi hindi nga nakapasok yung 12 volts na magsusupply dito sa may level shifter natin. Ayan, so wait, at hanapin natin yung sana hindi ko mahanap yung voltahe natin, yung HBN, HBN na naman, yung B on at saka B off. So wait, at hahanapin ko lang kung saan siya nagtatago, no. Hagalapin na muna natin. Ang hirap ito pala. So tingnan natin, ito yung B1 or B on. Ayan, 0 pa rin siya. So kasi 0 yan kasi wala nga supply na pumapasok dito. Paulit-ulit lang, no? Ayan. So anong gagawin natin? Bunutin na natin to, tapos tanggalin natin isa para maniwala kayo na kahit tanggalin mo yung isa o dalawa, hindi talaga mapapalabas yung supply natin. So saksakotin ulit, HBN tayo, tingnan natin kung makalabas ba yung 12 volts. Bumukas yung backlight. Ayan, bumukas yung backlight. Ayan. So wala nga, wala. So bunutin natin ulit, tapos ayan, tanggalin natin yung dalawang ribbon. Ayan, dalawang ribbon natin, usap natin ulit. BN, tutok tayo sa may BN natin, HBN pala. So 0 pa rin yan. Dito tayo sa may B1 natin, B1. Ayan, 0 pa rin siya. So yun yung sinasabi ko na hindi pwede natin ma-isolate to. Kung hindi natin pwedeng ma-isolate, para malaman natin kung saan bandang side ng problema, saan bandang side ng panel yung problema. Kasi kapag walang yung isa, hindi mag-isolate yung level shifter, yung tiko natin. Kapag wala yung isang side, lalong lalo na kapag wala yung dalawang side. So ang gagawin natin nito is try natin i-block yung mga clock signal. Magsisimula tayo dito sa my right side. Block natin yung clock signal sa my right side. Titingnan natin kung mapapalabas ba natin yung mga supply, yung P1 natin. So kung dito hindi pa rin lalabas yung supply, tanggalin natin yung blocking natin dito, tapos dito naman tayo lipat sa may kabilang side na magbablock hanggang sa mapalabas natin yung supply dito sa may tiko natin. So yun, balik tayo, no. And ito po yung blocking natin. So bali, sabi natin kanina, dito tayo na side na mag-uumpisa, no. So kapag hindi obra dito, lipat tayo sa may kabilang side. So dito muna tayo. So nilukit natin at nalukit natin yung kanyang clock signal. Ayan. So ito yung sa may side na to, sa may right side natin, ito yung kanyang clock signal, oh. Ayan. So kung bibilangin mo dito mula sa may gilid dito, kung magbilang ka hanggang dito, ito yung 12 pins. So magbilang ka ng 8 kasi 8 clock signal kasi yung unit natin na to, no. So ito 1 2 3 4 5 6 7 8. So ito yung 8 na to, ito yung bablock. So kung bibilangin mo yan, 12 yan. Hanggang dito 12 pins. So ito po siya. Bali yung na-block natin is 9 pins. Sumobra kasi yung tape natin, kaya pwede na yan. Kasi yung INC naman, wala namang connection yung pang siya. Wala dito. Ayun, merong isang linya na walang connection. So dito 9 pins pa yung block natin. So okay lang yan. So tandaan nyo, mula gilid mabilang kayo ng hanggang 12. So doon sa may 12 pins, mabilang na kayo ng 8 pins. And yan yung iba-block mo ng tape. So ito, ayan. Tapos dito baka magkamali kayo. Ito kasing unit to is hindi po siya kung 12 pins dito nagsisimula yung clock signal niya, dito sa may kabilang side, sa may 15 pins po siya nagsisimula yung kanyang clock. So medyo mahirap din to. Hindi mo siya pag hindi mo nakabisado, hindi mo siya tinest. Kasi akalain mo na, kasi yung standard, kung saan nagsisimulang pins dito yung clock signal, yun dito sa may kabilang side. So dito magkaiba. Dito 12 pins nagsisimula yung clocking dito. Dito naman sa kabilang side, 15 pins nagsisimula yung clock signal niya ito. 2 4 6 8. Yung parang may dito, bilog-bilog dito. Ito yung kanyang clock signal dito. Nagsisimula po siya sa may 15 pins. Pin number 15. So ayan, continue po tayo kasi may customer. So ayan, bali ito nga, na-block na natin, no? So testing natin. Lock lang muna natin to. Wait, ito na ba yan?
Ayan, nakalock na siya. Then, ikakabit lang natin to. Wait. Kailangan natin ma-lock ng maayos. Medyo matigas din itong kanyang ano eh. Ayan. So, lock na siya. Then, meron na tayong tester na ka-ready, no? Wait, asa na yung kanyang... Ayan. So, saksak ko lang. Then, abang tayo sa may B1. B1, nakatutok tayo. Ako, sira po yung tester na to. Pero ang tester, doy. Doy lang. Hiram tayo ng tester kasi nasira po yung Jutek natin. Bigla na lang sumabog. Pamihirang tester. Pangalawa na natin yun. Kaya nag-order ako ng tester. Iba naman yung brand. Tapos, meron na tayong in-order ulit na Jutek. Bali, pang reserva po natin yun. Hindi natin gagamitin dito, no? Ayan. So, naka-DC po tayo. Ayan. So, check natin yung B-on. Saksak natin ulit. Nakalimutan ko. So, saksak natin ulit. Then, abang tayo dito sa may B1. Ayun! Meron ng lumabas na supply. 21 volts. 27.24 volts. Oh. Ayan. So, tingnan natin dito sa may HBE natin. Kung meron na bang lumabas. Ayun, meron na siyang 12 volts. So, tingnan natin yung display. Kung meron ba. Ayun, may display na dun sa may, sa may gilid. So, ulitin ko lang, no? Para makita natin yung logo. Saksak natin ulit. Ayan. Ayun, labas yung logo ng Sony. Ayan, may display na. Ayun, oh. Yun. So, nakuha natin agad sa isang side lang. Isang side lang ng blocking, no? So, dito tayo nagsimula at nakuha natin agad. So, kung hindi natin nadali dito, lipat tayo sa may kabilang side. So, ngayon, hindi natin maglilipat sa may kabilang side kasi nadali natin dito sa may right side. So, abangan nyo yung may isa pa tayong video nito na ganito rin. Ganitong model, nagawa na dati pero hindi dito sa shop. Hinom service daw. Yung binack na dito sa may side na to. Tapos, bumalik yung problema. Ganun pa rin yung display, dim display na wala yung picture, no? So, yun yung i-share natin, ibabahagi natin sa next video natin, baka ma-upload natin yun sa susunod na video na to para malaman nyo na para hindi kayo makaakala or hindi kayo makagagastos, baka bibili kayo ng Tikon kasi akalain mo sira yung Tikon. So, yun. And hanggang dito lang yung video natin mga paps, no? Maraming salamat pala sa mga natsagang nanood. May God be with us always. So this is your service Ryan Closet Tech. See you in our next video.